ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ng anisagana, sa panahon ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Pagtatanong upang sabihin, ganyan ba kaliit ang iyong pananampalataya? Hihiningin natin sa pagdiriwang na ito ang kalakasan ng pananampalataya na gagabayan tayo ng Diyos ito ngayon at sama-sama tayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ginugunitan natin Santo Domingo, napakalaga ang naging buhay niya sa panalangin, kawang gawa, sa pagtuturo at sa lahat ng paghubog sa buhay pananampalataya ng mga tao na naging kasangkapan si Santo Domingo ang ating iginarangal ngayon. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo ang namuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagkumbaba, higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan.
tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, "Pakinggan niyo ito. Kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayanan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya?" Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kawaan kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan at sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila.
Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genezaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon, agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahiho man lamang ang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pananampalataya. Yan ang sinmulan natin sa pagdiriwang na ito upang sabi, ang liit ng pananampalataya ninyo. Yan ang mga narinig ng mga alagad sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. At upang ito ang bigyan natin ng daan sa pagninilay ng ating mabuting balita sa tatlong bahaging ibinibigay dito ni San Mateo sa kanyang panulat, sapagkat ni mismo si San Mateo is a witness of that faith in Jesus. Ngunit hindi ganun katatag noong una, pero habang lumalaon ay nagiging matatag. At upang sabihin ni San Mateo na sumulat ng mabuting balita, this is what is faith in becoming an apostle of our Jesus Christ, sa kasunod ng ating Panginoong Jesucristo. That faith has to be developed. That faith has to be always nourished by the goodness of the Lord and by the words and deeds of our Lord Jesus Christ. Kaya una, ito ang pahayag tungkol sa mga nabusog ng mga tao. Ang pananampalataya ba ay sapagkat sila nabusog na nagpakain ng ating Jesucristo ng 5,000 katao, mga lalaki pa lamang, ng 4,000 mga lalaki pa lamang? Ito ba ang sasabihin na may pananampalataya sila? O sabihin ni Kristo, kaya siguro kayo lumalapit sa akin, sumusunod sa akin, gusto naman ninyong mabusog. Yan ang sasabi ni Kristo. Kaya ito sa unang bahagi natin mabuting balita, wala pa silang gaanong paniniwala kay Kristo. Ayaw pa nga, iba nga ayaw tumanggap kay Kristo. Marami pa rin silang mga pasubali sa pagtanggap kay iba naman, paniwala sapagkat humahanga sila. Pero ito ba'y isang tanda ng malalim na pananampalataya o buhay na pananampalataya, ika nga, sa mga naganap sa una na mga naganap na pangyayari di sa ating mabuting balita na isinulat ni San Juan, upang pumunta sa isang napakagandang eksena sa pamamagitan ng isang mapanalangin bungay na pinakita ni Kristo, upang sabihin ng mga lagad, Jesus is always at prayer. Ngayon, nasa bundok siya, nag-iisa siya at naroon sa magdamagang pagtatanod. At minsan pa nga isinasama kami ni Kristo sa panalangin, pero hindi namin makayanan sapagkat may inaantok. Kaya sabihin namin, ako, ang hina talaga ng aming kalamnan. Kami hinihila sa pag-antok. Wala kami pang ganitong karubdob na pananampalataya. Pero ito ngayon ang
ang bumubukas sa kanilang puso't isipan. In faith, it is in Jesus Christ, knowing Him well, upang sabihin, ito yung pananampalatayang napakikita namin kay Kristo. Ito yung pananampalatayang ibig ni Kristo na maging pananampalataya natin. Ang pananampalataya ni Kristo ay hinuhubog kami upang kami makatulad niya. Prayer. Ang panalangin ay siyang humuhubog sa atin sa larangan ng pananampalataya. Sa panalangin, nagbibigay ito ng pag-asa sa buhay. Sa panalangin, nagbibigay ito ng kahinahunan, ng kababaan ng kalooban, sa paghingi ng kapatawaran. Ang panalangin, isang ugnayang buhay sa Diyos na lumalago habang tayo ay nabubuhay at nagiging matatag kahit na ang mahirap at pasakit ay dumarating sa buhay. You keep on trusting the Lord, come what may. Ano man ang mangyari, mayroon kong pagtitiwala sa Diyos at ang pananampalatayang itong may pagtitiwala ay napakalaking sangkap. Bakit? Nakakatulad tayo ni Kristo sa panalangin. Kaya ito ang key point ng ating mabuting balita. Ito na ngayon, susunod na eksena, nakita ng mga alagad sapagkat yung unang muna, karanasan ng mga alagad na ang kanilang bangka ay hinahampas na malalaking alon at ang ulan na yan ay katakot-takot na talagang nabasaan na sila. Pero pagkatapos noon ay nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, hindi ba? At ang ating katanungan tungkol sa pananampalataya. Ano ang kanilang nakita? Ano ang sapat na halaga at kahulugan ng pananampalataya na makita nila si Jesus na naglalakad sa tubig? Na-establish na nga nila yung pagkilala. Nakilala nila si Kristo na mapanalangin eh. He's a man of prayer. At pagkatapos ay noong makita nila si Jesus na sila naggitla at sa kanilang pagkabigla, sabi, bimulto. Kaya sabihin ni, yan, yung pananampalatayang very abruptly na naipapahayag pero madali na rin mawala. Kaya sabihin, ano kayo, ang liit ng pananampalataya ninyo upang sabihin ating Pinasokristo, every time you have to dig it out to the progress and to the dignity of what faith is all about. Manatili kayo, sustain that kind of faith. Hindi yung merong pananampalataya tapos biglang nawawala. Tigibang pananampalataya pagkatapos nababagong puso't isipan. Kaya ibig sabihin, once that you hold that faith, let it grow, let it be sustained, let it go, whatever happens, sapagkat napakahalaga itong building up the good faith in God, the good faith in you that you're going to relate yourself with the heavenly God. Yan ang sinasabi ng buting balita. Kaya sabihin na, multo. Sabihin naman natin, kayo naman talaga, may pananampalataya na kayo eh. You have a witness of what I am, who I am. Bigla mo lang nakita ninyo na may naglalakas sa ibabaw ng tubig, nagsabihin niyo, multo agad. You can do it, and even you can walk on waters, di ba? Ibig sabihin lang natin, Kristo, na akala ng inyong isipan hindi magagawa, but because of your faith, you can do it. Why not? You can do it. Why not? Pinurbahan ni Pedro. Akala siguro ni Pedro, gano'n na talagang katatag ang kanyang pananampalataya. Sasabihin niyang, pupunta po ako dyan. Nung umalis na siya sa balangka at lumunsad na sa tubig, nung mapansin niya yung hangin, iyan ay sa mga balakid sa pananampalataya, na tila siya ilulubog na doon siya nagsisigaw. Naunawaan ng ating Kristo ko yung mga bagay nito, pero ganun pa rin ang kanyang payo. Masustain palagian sa mga lahat ng pagpapala ng Diyos ang buhay pananampalataya. Basta, sasabihin natin, may pananampalataya ako, kailangan itong konting nourishment, dagdagan pa ng kaalaman sa pananampalataya, sa buhay ni Kristo, dagdagan pa ang lahat ng bagay, anuman aking sagupain na talagang malakas na hampas at hangin na yan, ang buhay na yan ay kaya kong lampasan at kaya kong batahin at kaya ko itong unawain, pero
Hindi ito makapagpapabago sa umuunlad na diwa ng aking pananampalataya. Kaya hindi na sasabihin ng ating Panginoon Kristo, you man of little faith. Sabi ko, yes, I am a man of little faith, but it is not lost at this point in time, but it is being nourished by you, God, that I believe in. Kayo ang nagbibigay pa ng lakas sa aking buhay pananampalataya. Ako'y maliit minsan at madala sa aking pananampalataya, pero hindi nawawala, hindi ito nagbabago, hindi ito isinasa isang tabi lamang, at ito ay palagi kong pinahahalagahan, noting that when that time comes, punong-puno ako ng pananampalataya sapagkat it is little by little being sustained by the goodness of the Lord. Kaya ito ngayon ang kasagutan ni San Mateo because of that kind of dignified in faith and nourished by the faith. Noon si Kristo ay tumawid sa lawa at dumating sa Genezaret, nakilala siya ng mga tao. Yan, yung salitang nakilala siya ng mga tao. Ito ang ibig kong maging makita lubusan. Makita ko nawa ng lubusan si Kristo. At nung makita nga ng mga tao si Kristo, heto at humiling sila ng kagalingan. At dito niya pinagaling ang lahat ng may makaramdaman. Dito niya inayos ang mga buhay ng mga tao. Dito niya binigyan ng daan ng pag-asa ng mga tao. Tingnan ninyo ang daloy ng ating mabuting balita. Di ba? Unang-una sa kawalan ng pananampalataya, sa paglalarawan, ang gusto pala nila ay mabusog. At pagkatapos ay si Kristo ay naglakad sa ibabaw ng tubig sa pagkamanga multo. Pero inalis ni Kristo ang multo yun sa isipan. Kung hindi ang ibig ni Kristo ay pangalagaan ng pananampalatayang naroon na. Kailangan sustentuhan ito, kailangan ito'y paging matibay araw-araw. At sa katibayan ng pananampalatayang iyan, sa bandang huli, makagagawa tayo ng mga dakilang bagay. Naganap ito sa buhay ni Kristo at ibig niya na maganap din ito sa ating buhay. Nawa, pananampalatayang lumalakas sa araw-araw, hindi nababago, kundi patuloy pa na pakainin nga ang pananampalataya sa salita at gawa ng ating Panginoong Kristo. At nang sa gayon, makagagawa tayo ng madakilang bagay sapagkat ang Diyos sa piling natin at siya'y kumakalinga para sa ating kapakanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan, kailangan, sapagkat nananalig tayo na sa pananampalataya walang imposible sa Diyos. Lahat ay may kaganapan. Dudulog tayo ngayon at ang ating po itutugon sa ating bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan ng Diyos, naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ng kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ito tayo ngayon, natataas natin ang ating mga kahilingan o anuman ang nasa puso't kalooban, ang nasa isipan natin upang lahat ay pagpalain ng Diyos, lalo sa mga bagay na tila imposible mangyayari, pero walang imposible sa Diyos. Lahat ay may kaganapan. At upang itong malaking hamon sa pananampalataya na unti-unti umuulad sa pananampalataya, pagdating ng panahon, anuman ang mangyari, may katatagang pananampalatay, haharap sa anumang hirap sa buhay at lahat ng mga sulirain taglay. Pero ang buhay pagpapala, ito pa rin ang Diyos sa piling natin. Handang magpatawad, gumabay at pumatnubay, at papanalangin natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo nang tayo magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik na kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pagpangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pangamatay at maling pagkabuhay ng anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis, naming Santo Papa, si Onesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si Santo Domingo, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pananampalatayang unti-unting binubuhay at pinalalakas ng Diyos upang manatiling matatag anumang unos na dumarating sa buhay. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Jesucristo ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang pari
sa amin. At huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepe na araw-araw, iligtas sa kasalanan at namang kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad de Portabaga. O Birhen ng Soledad ng Portabaga, Reyna ng Cavite at ilaw ng Pilipinas, masdan mo po kaming namimintuho sa banal niyong harapan. Buong kababaang loob naming iniluluhog sa iyo na ipagadya mo po kami sa kasalukuyang kalamidad na nananalasa sa aming bayan. Lingapin mo po ang mga anak mong nasa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Patuloy mo po kaming ilapit sa iyong mahal na anak
na mapasa amin ng mga biyaya at pagpapalang kailangan namin, gayon din ng mga mahal namin. Mahal naming Ina, ilayo mo po kami sa lahat ng masama at kapahamakan. Mapasa amin nawa ang kapayapaan at kabanalan ng buhay. Gawin mo po kaming tapat na alagad ng anak mong mahal at mga masigasig na tagapaghayag ng kanyang kaharian ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napapariwara at napamunga, napanariwa at mapamunga sa kanyang mga pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. O salutaris hostia, queceli pondes ostium, bella premunt hostilium, dorobor ver auxilium, unitrinoque Dominum, sit sempiterna gloriam, qui vitam sine terminum, nobis non et in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernuim et anticum documentum novocedat ritui precet fides supplementum sensum defectui genitore lauset jubilatium salus honor verdus opre sit et benedictium procedenti abot
Panem del cielo, praestatis Dieis. Omne delectamentum inserabente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, iteris corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-sinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-sinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.
parangal.